Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher para po Mansano. At tayo po manay magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa punong dalangin ng taong nilangisan, aming minamati na ng Pastor Evangelista, Will Armed and the Papa of God. Isa pa kaming nagpapasalamat sa bawat yugto na aming panalagama pinagpatanangisan sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan. Patuloy kayo na sa amin sa tutuwi na, O Diyos. Subalit bago po yan, isa pa kami buong pagsusumama, buong pagpapakumbaba. Iminang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkulang, pagsalansan sa mga kalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang magdalaga ng mga tamang salita sa aking bibig. Dalayon espiritu wala pala, simpleng kabanaan ng tintihan, iniibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, bagay sa aming beloved webcast viewers, sa aming samot panalangin, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance and doubts and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. On our Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unagit sa lahat, ako nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan lahat ng mga pagkapala, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Armed, the end-time problem of God. We love so much Mama Pastor, and we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Luis Almeida, and greeting as well to all the beloved children who are the Almeida family, at sa lahat po natin minamatinig na makapatira, makapamanggawa, mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po natin beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansa Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, sa mga anak din po natin, beloved Minister Post, beloved Tini sa bansa Amerika, I'm praise God. Sa lahat ng ating inibig na makapatirang buong mundo na kung saan ay nakantabi sa ating banal gawain, magandang hapon po and welcome to the family of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga iniibig, sa ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos, kung nais po nating makamtan yung ating mga kaligtasan at yung buhay na walang hanggang na pinangako ng ating dakilang Diyos, ating pong itama, ingatan ang ating mga dila, mga inibig ko. Kaya ang ating tatalakay, mga inibig ko, ay isa sa parte ng ating mga katawan na sabi ng Biblia, death and life are in the power of the tongue. Dito po sa Proverbs chapter 18 verse 21, kanilang po. Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. God bless you po. Mga Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 21. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid, and God bless His world. Now we know how powerful our tongue is. Maliwanag, may inibig ko, na nabasa natin, napakinggan natin ang kapangyarihan ng dila sa mga tao na dito matalima, may inibig ko, sa utos ng Diyos, bagkos kanilang ginagamit ang kanilang mga dila sa mga salitang mahalay, may inibig ko, na kung saan ay magdadala sa kanila sa kapahamakan, minsan ay sa kamatayan, may inibig ko. Kaya sa abing na ating nabasa, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At sa nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng bunga na iyon. Kaya nga may inibig ko, tayo pinagpala sa atang pinagpala sapagkat simula ng ating mapakinggan mula sa bibig ng tunay na pastor na isinugo ng Diyos sa atin, totoong propeta ng ating pinakamamahal na panahon, preaching the word of God with power and anointing, manibig ko, tayo na nakapakinig mula sa kanyang bibig, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, manibig ko, na ating ipinamumuhay, manibig ko, naunawaan natin. Kaya nga manibig ko,
Kung nais mo makamtan ang magandang buhay, yung kagalakan, kapayapaan, kapangyarihan at yung buhay na walang hanggan na pinangako ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos at gamitin pong ating mga dila sa pagpapahayag ng mabubuting gawa na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. Sa mga napakinggan natin mga testimonyo kanina, mga inibig ko, napakinggan natin kung paano sila nagwalhati, yung kanilang bibig ay ginamit sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na kamtan ang magandang buhay. Halos hindi makabayad ng 2,000 na bahay, mga inibig ko. Hindi makapagpaaral ng anak, mga inibig ko, sapagkat kulang sa pananalapi. Ang ilan naman po mga iba ay mga sifera na kung saan ay mababangga ng kanilang mga barko, maglulubog ang kanilang mga barko, subalit sa kanilang pong marubrob na pagpupuri, ginamit ang kanilang bibig sa pagpupuri, sa pagwalhati sa ating dakil sa buhay. Mga inibig ko, sila'y dumalangin, mga inibig ko, sa punandalaan ng mga pastor. Ngayon, mga dating hirap sa pag-upa, may binigyan ng maraming bahay, mga sasakyan, mga inibig ko, at isa ng mga edukado, mga inibig ko talagang pinagpala, naging architect ng matagumpay na arkitekto, mga inibig ko. At yung babangga yung barko, may naibig ko. Isipin niyo po yan. Ay kung wala ang Diyos sa atin, kung wala ang panalangin ng propeta ng Diyos, ay hindi ka madiligtas sa mga bagay na lulubog ang iyong barko. Subalit, dahil sa kanilang marubrob na pagpupuri sa ating malapanoon, nandyan laging kasagutan ng ating dakalan sa buhay. Kaya gamitin ang ating mga bibig, ang ating mga dilas sa pagpupuri sa mabait na Diyos na buhay na dito'y nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito sa susunod ating babasahin, mga inibig ko, dito po sa Proverbs chapter 13, verse 3, kaya nilaman po. From the book of Proverbs, chapter 13, verse 3. He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. God bless you po. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13, ang talata ay 3. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwang sa kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. So it is very clear, beloved of God, that we should keep it, our mouth, and refrain from opening it very wide. Meaning to say, manibig ko, avoid gossiping. We should not talk the life of other people. Ito po, mga inibig ko, ay ingatan po natin lagi ang ating mga dila. Kung maaari ay talagang pong huwag po tayong mag-umpukan, huwag talagang pag-usapan ang may buhay ng tao, mga inibig ko, sapagkat dito, mga inibig ko, ay maraming tao ang napapahamak dahil kanilang ibinubuka ang kanilang mga bibig na lagi sa di mga magandang mga bagay. Dahil sa mga dilang hindi iniingatan ng mga tao, mayaman man, mahirap man, may pinag-aralan man, wala mga pinag-aralan, mga sikat na tao sa lipunan, pag sila po ginamit ang kanilang mga bibig, ito lang mga nakaraan ng mga eleksyon. Manibig ko, nakikita natin ang mga balitaktakan ng mga tao. Nagkawatak-watak minsan yung mga ibang mga magkakamag-anak, dahil sa nagkaroon sila ng world war. Mga salita na ginamit ang bibig na dito'y nagdudulot ng kapahamakan at minsan ay kamatayan sa tao, manibig ko. Kaya may babala ang banal na kasulatan, manibig ko. Babala ito lalo na sa mga ilang Kristiyano, manibig ko, na hindi pa totoong lumalakad sa kalooban ng Diyos na ang kanilang mga bibig ay hindi ginagamit sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito po yung warning. Ito po, pagkasunod na po ito natin basahin from the book of James, chapter 3, verses 5 up to 10, and from the Gospel of Matthew, chapter 12 up to 34, verse 37, kaya lamang po. The book of James, chapter 3, from verse 5 up to verse 10. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a word of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell.
For every kind of beasts and of birds and of serpents and of things in the sea is tamed and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. The book of Matthew, Gospel of Matthew, chapter 12, from verse 34 up to 37. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. God bless you. Santiago Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 10. Gayun din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapanalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. At ang dila ay isang apoy. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay iba't ang dila. Nagkakahawa sa buong katawan at pinagdinigas ang gulong ng katalagahan at ang dilay na pinagninigas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at ang mga ibon na nagsisiusad at ang mga bagay sa dagat ay pinaamo at napapaamo ng tao. Dadapat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siya'y ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, ay siyang ating pinaglalait sa mga taong ginagawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait, mga kapatid ko. Ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Dito po mabinamahal sa Mateo Kapitulo 12, ang talata po ay 34 hanggang 37. Gayon din lahi ng mga ulupong, papano kayong na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita sa ang bibig. Ang mabuting tao ay kanyang mabubuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay at ang masasamang tao na kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sasabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulang ka. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you, kapatid. Erasio, praise the Lord. Ito po'y babala ng banal na kasulatan sa lahat ng tao, lalo na sa mga tunay na anak ng Diyos na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan po natin kung gaano makapangyarihan ang ating mga dila ay isang bagay na nagpapalalo ng malaking bagay at ang dila ay isang apoy ang sanlibutan ng kasamaan. Parang yung isang maliit na apoy sa kagubatan, pag nahanginan, kayang tupukin ang buong kabundukan. Ganon yung kapangyarihan ng dila, may inibig ko, pag ito'y ginamit sa hindi maganda mga inibig ko. At ang dila ay, sabi ito, ay nagpapaamo ng lahat ng hayop sa himpapawid, sa lupa, sa dagat. Kayang paamuin ng dila, mga inibig ko. Pero ang dila kailanman hindi kayang paamuin ng tao. Ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao, isang masamang bagay na hindi nagpapahinga na puno ng lasong. Nakakamatay ito. Ito po ang dati nating maaring kalalagayan dati nang wala pa tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, may inibig ko. At tayo pinagpala sa pagkatapakinggan natin mula sa bibig ng propeta ng Diyos. Ang makapangyarihan salita ng ating pinakamamahal na Panginoon nang ito'y ating unawain at lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, may inibig ko. Yung bibig natin na dati ay puro mahahalay na salita lumalabas, ito ngayon po ang lumalabas sa atin ay praise the Lord, hallelujah. Pero ba siya praise the Lord? Kaya ngayon may inibig ko, sa atin, siya yung makikilala through
nakilala natin at beloved number pastor na pinangaral ang makapangyarihang salita ng Diyos. Mula sa kanyang bibig, milyon-milyon tayo na pinagpala ngayon, mga inibig ko. Amen po ba? Kaya mga inibig ko, ginagamit ang ating mga bibig sa pagpapahayag na mabubuting gawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Yung mga ginawa sa atin, ipatutuo mo yan. Sa lahat na makapakinig, sila makikinabang, magkaroon ng pananampalataya, mga inibig ko. Subalit, kung iyan gagamitin mo sa walang kabuluhan, mga inibig ko, wala silang makakamta ng pagpapala, mga inibig. Kaya ginagamit ito sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at ito'y ginagamit din sa panlalait, mga inibig. Pero tayo naman anak ng Diyos, ito'y ginagamit lamang natin sa pagpupuri, pagwalhati sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa ng banal na kasulatan, mga ibig, a good person speak good things. Out of the mouth lies wickedness. Once you utter the word, it reveals what is in your heart. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabubuting bagay mula sa kanyang puso. Kasinungalingan at kasamaan kung ito'y sasambitin, ipinakikilala mo kung ano ang laman ng iyong puso. For the word thou shall be testified, and by the words thou shall be condemned. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong salita, ikaw ay hahatulan. Kaya mula nung tinanggap natin ng ating mahal na Panginoon na tayo nabaptismo sa tubig sa pangalan at tindakan sa buhay, lahat ng mga lumalabas sa ating mga bibig, mga inibig ko, ito po'y naka-recorded, mga inibig ko. Naka-record po yan, mga inibig ko. Kaya, tiyakin natin, mga inibig ko, na lumalabas lagi sa ating bibig, ito po'y pagpupuri lamang, pagwalhati sa makapangyarihan para mag-glorify ang kapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord. So whatever comes from your mouth, it reveals what is in your heart. Kung ano po ang lumalabas sa ating mga bibig, yun din po ang sa ating mga puso. Kaya ingatan po natin. Hindi tayo basta-basta nagsasalita ng kung anong mga bagay, mga inibig ko. Tiyakin natin na tayo po'y magiging pagpapala sa mga tagapakinig sa atin. Sa mga nakakinig sa atin, sa ating mga nasasabihan, mga inibig ko. Sapagat napakaliwanag kung ano po yung lumalabas sa ating mga bibig. Ito po'y nagmumula sa ating mga puso. Kaya hindi mo malalaman mo talaga kung ang isang totoong Kristiyano ay talagang Kristiyano, mga inibig ko. Sapagkat makikita mo yung andun, grabe yung humility, humbleness, mga inibig ko. Andun yung pagpapakasakop sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat daw po ng mabubuting tao sa kanyang mabuting gawa ay pinagpapala. Kaya ano yung mabuting gawa? Yung magtapat tayo sa pagbibigay, sa pagkabanalan, sa pagpupuri, sa pagdalo, sa pag-aayuno. Yan po yung mabubuting bagay na talaga naman po kinalugdan ng ating mahal na Panginoon. Samantalang ang tao sa masamang gawa ay kapahamakan. Ay, yung babalikan mo ba yung dati mong ginagawa? Binago na tayo ng mahal na Panginoon eh. Nasabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya huwag mo nang balikan yung dati mong ginagawang masama. Amen? Ang lahat magsabing praise the Lord. That every idle words that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Lahat po ng mga salitang sasambitin ng mga tao na walang kabuluhan, ito po ay ipagsusulit sa araw ng paghuhukom. At yan po ay anytime now. Rapture will take place any moment. Tayo harap sa judgment seat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang lalabas na lamang po sa ating mga dila, sa ating mga bibig, ay laging pagpupuri, pagwalhati, para mag-glorify lagi ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya't ating pong ingatan ang ating mga dila, ating mga bibig, upang hindi po sinuman ay mapahamak. Beloved sons of God, only God is omnipotent, omniscient, all-knowing God. The devil is not, and doesn't know what is in your heart. The devil wants to destroy you, but he doesn't know what to do. When you uttered of negative thinking, you are exposing yourself to the onslaught of Satan. So don't allow the devil to know what is in your heart. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng lahat
lahat ng bagay, yung puso at kaisipan natin, alam ng bahal na panumpo yan, mga inibig ko. Ang kalaban ng Diyos, hindi niya alam yun. Hindi niya alam ang nasa puso at isipan, mga inibig ko. Ang gusto ng kaaway ng Diyos, mga inibig ko, na tayo po ay wasakin, puksain. Pero hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero, kung tayo po yung magsasalita ng mga negatibong bagay na hindi po natin nilalagyan ng God willing, luubin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, doon po siya makakapasok. Ang kaaway ng Diyos sa atin ay hahadlangan niya pag meron po tayong gagawin. Pag hindi mo nilagyan ng luubin ng mahal na Panginoon. Binabantayan kasi ng diablo, manibig ko, ang mga lumalabas sa ating mga bibig. At doon siya papasok. Kaya't ingatan po natin ang lahat ng lumalabas sa ating mga bibig. A typical example. Sabihin mo, marami tayong kusada ngayon, mag-aayuno ako bukas, kapatid. Hindi mo sinabi na, loobin ng mahalapan, bukas mag-aayuno na ako para sa kusada. Yung kaaway ng Diyos, hahad lang siya ngayon. Kasi binigay mo siya ng pagkakataon, may ibig ko. Darating yung best friend mo, galing sa ibang bansa o kamag-anak mo, matagal mo hindi nakita, maraming dala na mga regalo para sa iyo. Paalis ka na. Oh? Ano ba naman, bes? Kararating ko lang, aalis ka na, iwan mo ko. Paano itong mga dala kong regalo para sa iyo? Ikaw naman, dahil hindi mo nabantayan ang sinabi mo, yung sinabi mo manibig ko, hindi mo niligang kasi ng loobin ng mahal na Panginoon, kaya ang diablo gumawa ng paraan. Hindi ka natuloy nakatulad sa pag-aayuno mo. Kaya iwasan po natin, ingatan po natin ating mga bibig. Meron tayong gagawin, loobin po ng mahal na Panginoon, kapatid. God willing, makapunta ako ron. Everybody praise the Lord. Kaya don't allow the devil to know what is in your heart. Kasi ang binabantayan lang ng diablo yung lumalabas sa ating bibig. Doon sa papasok ng bibig ko. Ngayon, ano po ipinagagawa ng ating mabait na Diyos na dapat natin gawin upang yung buhay na pangako sa imasat hindi yung kamatayan mo inibig ko. Ano po sabi po dito sa from the book of Psalms chapter 34 verse 13 and Proverbs chapter 21 verse 23. Magkasunod kong basahan, kindly po. From the book of Psalms, chapter 34, verse 13. Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. From the book of Proverbs, chapter 21, verse 23. Whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from troubles. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 34, ang talata ay 13. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Dito po sa Kawikaan, kapitulo 21, ang talata ay 23. Sinumang nag-iingat ng kanyang bibig at kaniyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. Amen. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord. So ito po ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay upang maingatan natin ang ating mga tanga, ating mga dila, ating mga bibig. Ibig sabihin na tayo po ay lumayo sa kasamaan. Gumawa po tayo ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating mga dila, ating mga bibig na ito ay wala na pong dapat lalabas pa na mga mahahalay na salita, yung mga pagbibiro, yung jesting, may inibig ko. Wala na po yan sa mga anak ng Diyos, may inibig. Ang sabi nga po dito sa, ako na po magbasa natin sa from the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Anumang salitang mahalay na huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatatibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. So wala na mga vulgar words, mga minibig ko, mga pagbibiro sa mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise God. Yung mga mahal na salita, wala na po yan sa atin, may inibig ko. Upang hindi po tayo maisahan ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi pa dito, sino man nag-iingat ng kanyang bibig at ang kanyang dila ay nag-iingat sa kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. Ibig sabihin, may ibig ko, kinakailan po nating itama
yung ating po mga dila, ating mga bibig, huwag nating gamitin ito sa mga paggawa ng bad report, o mga sa text, sa mga sa computer, may inibig ko. Ang ilagay natin doon, yung para sa kalwalatian ng ating mahal na Panginoon. Ipatutuo mo na sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na merong totoong pastor, merong totoong propeta ng Diyos, merong totoong Diyos, nag-iisang Diyos na nagbabago ng tao, nagpapagaling ng makaramdaman, nagpapala at magbigay pa ng buhay na walang gang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong ilalagay natin doon sa ating po mga computers, mga inibig ko. Gamitin po natin yan upang maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya iwasan po natin ang mga salitang makakasira sa ating mga kapwa. Yung mga umpukan habang merong banal na gawain, kung maliban na lang kung special necessity, manibig ko, papunta ng comfort room, balik ka agad, punta ng kantin, bilhin lang agad yung bibilin, tapos punta na kaagad. Yun po ang mga wise Christian. Hindi yung bimili ka ng isang bagay, tinapos mo na, pagbalik mo, choir singing na, patapos na yung choir singing. O kaya yung iba naman, patapos na rin ang preaching. Anong natutunan mo? Wala, mga inibig ko. Kaya ang bibig na ito, iwasan, ingatan po natin, mga inibig ko. Kaya sabi pa ng banal na kasulatan, mga inibig ko. Dito po sa James chapter 1, verse 26, if anyone among you seem to be religious and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is in vain. Kung ang sino man ay nag-isip na siya reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. So nawawalan pala ng kabuluhan, mga inibig ko, kung yung ating mga dilang ito ay ginagamit natin sa walang kabuluhan ng mga bagay, mga inibig ko. Gamitin lang lagi ito sa ating pagpupuri, pagwalhati sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya nababaliwala pala ang lahat. Mga inibig ko, pag hindi po tayo sumunod sa kalooban ng ating dakilan sa buhay. Kaya pag naigawa natin, iningatan natin na itama natin ating mga dilang ito sapagkat pag nagawa mo yung kapatid, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat sa atin. Dito po sa huling talata, 1 Peter chapter 3, verse 10. Maghanda na rin po mag-awit, manunugtog. First book of Peter, chapter 3, verse 10. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. God bless you po. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 10. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay ay makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Amen. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Ito po'y pangako ng dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat na nagpipigil ng kanyang dila sa masama at ang mga labi ay huwag nagsasalita ng daya o kasinungalingan. Sabi dito, mahabang buhay at buhay ng walang hanggang ang pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, kung tayo po'y tatanggap ng ating mga kamalian, ating pong pagsisihan yung ating mga nagawang kasalanan, siya po'y tapat, manibig ko. Siya'y tunay at mapagpatawad sa atin sapagkat siya ang may ibig ng lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya itong tamang panahon, may inibig ko, we have to start again. Maari yung ating mga dila, mga bibig ay hindi natin nabantayan minsan. Sapagkat ito, sabi ng bell na natin na kasunod basa kanina, death and life are in the power of the tongue. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Sa kapangyarihan ng dila, manibig ko. Kaya, gamitin natin ating mga dilang ito para lamang sa kaluwartian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kilalanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga mali, upang limutin at huwag nang balikan pa magsiibig tayo sa aral at turo na ituro sa ating dearly beloved person, dearly beloved children, manibig ko. Tayo po, mainibig ko, ay laging uasa lamang sa ating mga panahon. Kaya itong tamang panahon, mainibig ko. Habang kayo iniyahan kong tumayo lahat, at minsan pa natin inimbitahan ang ating mga beloved visitors to please come forward. Now is the day of salvation, now the accepted time. Ngayon po, araw kaligtas, ngayon po, araw ng pagtanggap.
Habang awitin po natin ng awiting ito, start again sa English at Tagalog, may inibig. Unawain natin ang mensahe ng awiting ito, mga inibig ko. At habang aking binibigay mong pagkakataon sa aking ko, Preacher Brother Joey. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Patuloy po ang aming paanyaya sa lahat ng mga bisita, sa lahat ng mga baguhan, at yung mga live webcast viewers. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa
pasubok man kita'y inibig ko. Alam kong ika'y naiinip, ngunit ika'y gumatubay sa bawat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyong Panginoon. Tawag mo, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nalalakad, itanong mo tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nalalakad, ibangon mo tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Tawad mo, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nalalakad, ibangon mo tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Tawad mo, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nalalakad, ibangon mo tungo sa'yo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal sa mga bisita, mga baguhan, maging sa lahat ng kapatiran. Hindi pa po huli ang lahat. Magsimula po tayo upang mula sa ating puso, lalabas sa ating labi ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sundin natin at gawin perpektong halimbawa ang ating dearly beloved pastor and the beloved children. Paggising sa umaga, pinupuri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Saan man lugar, sa lahat ng kanilang ginagawa,
pinupuri ang mahal na Panginoon. Yan ay natutunan nating kapangyarihan na dahil sa ating pagpupuri, nakaabot sa trono ng biyaya na ang labing ito ay gagamitin lamang natin upang mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang gamitin tayo buhay na patotoo na ang Diyos natin ay mabuti, na ang Diyos natin ay nagmamahal sa lahat, na ang nais niya ang bawat isa ay makatiyak pa sa buhay na wala hanggan. Kaya sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, kayo po ay lubos na pinagpala sa araw na ito dahil alam namin na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya mismo ang ating dakilang Diyos ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain. Saksi po kayo, narinig nyo ang mga buhay na patotoo. Yan ay mararanasan nyo ang lahat ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos na ito'y nakasulat sa banal na kasulatan at ito'y nagaganap sa bawat tapat na mananampalataya. Kung isuko mo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay lubos na pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawang reglamento ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlong reglamento ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Through immersion, ilulubog po kayo sa tubig. Ano pong layunin? Upang malubos na mapatawad ang lahat ng iyong mga kasalanan. Pag-ahon mo sa tubig, ikaw ngayon ay bagong nilalang na. Magiging banal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Yamang ikaw ay banal at tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yung pang-4, isasagawa yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, ang bautismo ng banal na Espiritu. Siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa iyo. Yamang ikaw ay banal, sasayo ang banal na Espiritu, magagawa mo na ang banal na kalooban ng Diyos at totoo po, nakahanda na ang banal na lugar, ang langit, para doon sa mga sumasampalataya. Kaya malinaw po ang banal na kasulatan, Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong 2 kamay. Pumikit po kayo at yumuko. Sumunod po kayo sa panalangin ito, pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabihin niyo po ang ganito: Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay.
Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay. Kami naman po ang mananalangin para po sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelista Wildy Almeida, your end-time prophet. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taos-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating mga baguhang mga kapatid. Yamang tinanggap nyo na ang ating mahal na Panginoon, sumampalataya na kayo at nakapagsisi sa lahat ng inyong kasalanan upang lubos po na mapatawad, kailangan nyo po magpabautismo sa pangalan ni Jesus. At magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at ang mahal na Panginoon naman ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Sa patuloy mong pagdalo, ang iyong pananampalataya ay lalago, lahat ng iyong pangangailangan ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lahat ng mga himala, yan ay mararanasan mo kung ikaw ay magpapatuloy. Kaya ang gagawin natin, ipagsabi natin, ipatotoo natin, anyayahan po natin ang ating mga unsaved loved ones, mga kaibigan, maging sino man ang kaharap natin, ihayag natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ang pangako niya, meron tayong buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. God bless you po. We love you in the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Tayo ba magkaisang malang na minamahal? Hallelujah. Magsisi po muna tayo bago po natin hilingin ang ating mga prayer requests. Dakila po namin ang mga Diyos ng pagmalingan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin ng ang beloved noble Pastor Evangelist Waldes Almeida, your time prophet. Kami po ay minsan ng pamala Panginoon, nagpapangbaba at nagsisisi, mala Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa lahat na may pagkukulang, pagkasala, patawarin po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, mala Panginoon, masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa dakilang araw na ng pagbabalik, mala Panginoon, at maggamit mo rin po sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng marami pangkalo, lalo na po ng aming mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Una po namin hilingin sa iyo, mahal na Panginoon, at pinasalamatan o Diyos ang kalakasan, mahabang buhay na amin na magkinigala, mahal Pastor, no, beloved children, mahal na pinagkaloob mo, mahal na Panginoon, upang patuloy pangalagaan mo ng iglesia at patuloy na pang pangaral ng isang ibanghelyo sa buong kinapal, mahal na Panginoon. Lubos mo namin pinasalamatan, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Minamahal, ilehans po natin ating mga sirilisang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin ating kagalang-galang, mahal na Pastor, naglehans po sa atin, sa lahat ng ating minamahal sa buhay, sa lahat ng ating kapatiran, mga minamahal, at ikas out po natin sa lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo man yan, sa pangalan ni Jesus, demonya, cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism,
unbelief and doubts cast out, kasi mga pamalalamig, panlupay-pay, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Purihin ang ating malaping maminamahal bilang pasalamat sa ating malaping noon ng lahat ng ating mga prayer request, ng ating malapay simanang kaparaanan. Isigaw po natin maminamahal ang million times sa pagpupuri sa ating malapay noong katagang. Hallelujah. Praise the Lord. 3 beses maminamahal, sabay lukso. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. God bless you so much from the mahal. Praise the Lord. Narito po tayo sa ating pong announcements for our beloved or the preacher, Dr. Rick Alarcon. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Ralph Blanco, at mga minamahal muli po ang mga banal na gawain po natin. Kaili po, inyo pong patunay na subaybayan po sa ating minamahal. Sa inyo po ang minamahal mga pinagpala mga masukid ang mga taga-subaybay, ating minamahal webcast viewers, ating pong central live streaming po. Subaybayan niyo po mga minamahal muli po, mga minamahal, patuloy po ang ating pong banal na gawain muli po. This coming August 19 and 21. Those dates are Friday and Sunday po, respectively, mga minamahal muli. This coming Friday, 1 p.m. up to 6 p.m. Same time din po, katulad po ng Wednesday po. At sa darating naman po na linggo, mga Sunday from 10 in the morning up to 4:30 in the afternoon through FB page JM Central Live Stream at sa atin rin pong YouTube channel JM TV, mga minamahal. For our TV program po, ang Jesus Crusade ay mapapanood po natin tuwing Sabado po sa gabi, mga minamahal. Yan po sa PTV4, Channel 4. Nag-start po yan ng 10:30 p.m. up to 12 minutes, 1.5 hour, ating pong TV program. At ang Jesus Miracle Hour, yan po ang ating pong radio program, mga minamahal. Ang Jesus Miracle Hour, ito po ay Lunes hanggang Sabado po sa DZME, sa Radyo Ono, mga minamahal. Mula po alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. 15 po, 15, 30 kilohertz sa inyo po mga radio dial sa ating pong website, www.jmcm.org, mga minamahal. At ganoon rin po, mga minamahal, for prayer and counseling, maaari po kayong tumawag sa ating po mga linya ng telepono sa mga nagnanais po magpapanalangin po o magpapayo 837-291-948, 375-1148. Niyo pong kopyahin, mga minamahal. Naka-flash po yun, 8372 mga 919 for 8375-1140. Sa inyo po amin naman mga kababayan na sa labas ating bansang Pilipinas, yun lamang po i-add yung pong area code ng Metro Manila na 028-375-1140. At sa ating pong pagkakaloob, huwag niyo pong kaligtaan mga muna sa pagbibigay. Doon po tayo pagpapalain, lubos-lubusan ng mahala po. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Mga nuhal, ang kalangitan ay throne ng mahala. Ito pong lupa ay apakan lamang po ng mahala po. Yung pong kaligtaan, walang kasinsagan ng pag-apala. Ang ibinigay ng mahala po sa mga nagkakaloob. Kanyo po mga vows, mga pledges po natin, mga tithes and offerings, at pong GMCM, bank account niyo po isa Banco de Oro, BDO, Favor Branch. Ito po isa pong savings account, at ang pangalan po yan ay buong pangalan po ng ating pong banalagwan, Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or JMCM or JMC, mga mga savings account number 000-3902-68577. Sa patuloy natin yung pagbibigay, mga lalo't lalo marami po mga taong madadala ng mahalap ganoon sa kanya pong sa paanan, sa mga pagkapagal po at yung dearly beloved, Honorable Pastor William and all of God's and Same Prophet, the beloved family. At sa ating pagkatapos, mga minamahal, bago ko po ibigay lahat ng panahon sa ating mahal na kapatid, kaili po, tayo po tumayo na po. Tayo po tumayo na po at atin na po ang bigyan natin, mahal na kapatid, beloved brother Euphem, my beloved co-preacher, sa panguna po sa ating panalangin sa ating pagkatapos. Puri na malapay noon. God bless you po, beloved Orly Preacher, beloved Dr. Alarcon. Tayo pa ay sama-sama na malangin sa ating pinakmamalapay noon. Hallelujah. Dakila mapagpalang mga banal na makapasya at malapay noon sa unang panalangin na aming kagalang-galang na beloved Pastor Elmida in time Prabot Alabingan. Kami nagkakaisa nagpupurit na po pasalamat sa malapay noon sa tagumpay na yung balagawain sa araw na ito malapay noon. Hallelujah. Higit sa lahat malapay noon. Maraming salamat sa malapay noon sa paglangis mo sa bawat balagawain. Higit sa lahat sa balasilta din mga ngaral malapay noon. At matamis mo, wala na presensya malapay noon. Hallelujah. Malapay noon
Panginoon, sa aming pag-iwalay sa hapong ito, mahal na Panginoon. Gabayan man bawat sa amin, mahal na Panginoon, makarating kaming mahalhati sa kanyang mga tahanan, mahal na Panginoon. Maging sa mga sakyan, mahal na Panginoon, ingatan mo din sila, mahal na Panginoon, ilay sa mga disgrasya o kapamakan, mahal na Panginoon. Hallelujah, mahal na Panginoon. Dalangin namin sa mahal na Panginoon, buhos mo, masaganang pagpapala sa lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo, mahal na Panginoon, maging sa mga bibkas, biyori, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, dalangin namin sa mahal na Panginoon, pangawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa matamay sa makapangalan ni Jesus. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love
your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. Hallelujah. Jesus. Love you all, our beloved brethren. Ingat po sa pag-uwi. Amen. God bless you all, beloved brethren.